Gusto mo bang matuto kung paano mag-repair ng automatic transmission? Gaya nitong unit natin, Ford Everest 2018 3.2. Observe natin dito na nakadrive na tayo at nakatudo apak-apak yung paa ko na walang himasa. Pero kita natin ayaw talagang tumakbo. Sa ganitong sitwasyon ay huwag tayong magpanik. Basic lang yung gagawin natin dito. Ibaba lang natin yung buong transmission. So ayan, tinira na ng mga kasama natin. So basic lang naman to. Ayan, natanggal na natin yung buong transmission at ginamitan natin ng tuyok-tuyok ng maraming bisis. Observe natin dito, pagkabukas ay wala na yung transmission filter. Bali, ang history pala ng unit na to ay nilipat na lang sa atin. So bali may mga nauna nang gumalaw at kumalikot nito pero hindi nila nakuhang matsambahan. Kaya nilipat sa atin. At saka dito nga ay mga kulang na parts gaya nitong tinugsok-tugsok ko na butas. Merong parang check valve dyan na hindi na naibalik. Pero syempre ay hindi tayo magsisiraan dito sa mga kapwa natin mekaniko. Ang ginawa lang naman natin dito, tinawagan natin yung shop at sinabi yung mga kulang na parts dito at nakita naman at naibalik nila. Kaya okay lang. So dito naman observe natin yung pressure pump ng transmission, no. So dapat sana ay sobrang smooth lang natanggalin to, pero kita natin na nag-stack up siya. So mahirap na siyang hugutin. Kaya dito ay ginamitan ko na nga ng martilyo. Ganyan siya ka-stack up talaga. Pagka hugot nga ng pump dito ay ayan, ay hinanap ko agad yung spacer. So yung tinudlo-tudlo ko dyan ay nawala yung spacer. Merong spacer dyan at hindi na naibalik. Kaya kasama yan sa tinawag natin sa mekaniko at nasa uli naman. So bali ang gagawin natin dito ay baklasin natin lahat para magkaalaman kung ano ba yung mga sira. Ito na yung mga ipapalit natin. Papalitan natin ng bago lahat. Yung mga lining, basta lahat sa ilalim para i-restore natin yung transmission. Ibalik natin sa parang brand new. Ayan, so basic lang yung gagawin natin. Lahat ng lining, kita nyo naman yung nag-iitim-itim na. Ibig sabihin ay sunog-sunog siya. At ayan, sinukat ko na nga ng kaliper para makasigurado na hindi tayo magkakamali sa mga lining na ipapalit natin. So ganito talaga yung dapat gawin kapag nag-overhaul kayo ng automatic transmission. At saka isa pa ay itong ginawa ko. Ayan, may tinanggal ako dito. So bali ang gagawin natin dito ay magpalit tayo ng mga o-ring. Ayan, yung mga tinanggal ko dito, lahat yan ay merong o-ring. So bakit merong o-ring yan? Yan kasi yung gagalaw. Yan yung tutulak-tulak dun sa mga lining natin para humigpit siya at kumapit. Kaya meron talaga yung o-ring kasi gumagalaw-galaw siya. Tumulak-tulak yung trabaho niya. Yung lining naman ay tuyok-tuyok yung trabaho niya. At itutulak siya. Ibig sabihin ay hihigpit yung mga lining na yan, oh, yung mga pinagpatong-patong natin. Iwan ko lang kung maiintindihan nyo yung explanation ko dito. So sana naman ay meron kayong idea. Hindi naman kasi ako magaling na tutor. Nagbablog lang ako. Ayan, so kada kabit ko ng bagong lining ay sinusukat ko talaga ng kaliper. Kasi yun na nga, mahirap magkamali. At saka pag nagkamali ka, saka mo na malalaman pag naikabit na yung transmission. So ayan, oh, observe nyo, lahat ng mga merong clutch pack o clutch lining ay meron din siya sa ilalim na mga o-ring. Kasi yung sa ilalim, yung tinaktak-tak-tak natin dyan, siyempre yan yung tumulak-tulak nga nung mga nakapatong-patong na lining para humigpit-higpit at kumapit. Ayan. So kita nyo yan, oh, nilagay pa talaga sa ulo. Parang si San Goku ba, yung pumunta sa kabilang buhay na merong circle sa kanyang uluhan. Ayan, so iwan ko lang kung naintindihan nyo yung nangyari dito. Kita nyo yung mga maraming o-ring dyan. So ibig sabihin lahat ng mga lining dyan ay meron ding kasamang mga o-ring. Ayan, so simple lang yung gagawin natin. Lahat ng mga lining dyan nakapatong sa lamisa, lahat yan ay kakabit natin. Pero dito sa video na to ay hindi natin lahat ipapakita. Aabutin tayo ng isang araw dito. Basta nagpakita lang ako ng dalawa dito, yung una at saka itong pangalawa, para meron talaga kayong idea. Ayan. So binalik na natin agad, sobrang napaka basic lang talaga, no. Tapos pagkatapos ay ibalik na lahat yung mga tinanggal natin. Ayan, oh, pinakailalim siya. Pagkatapos
ay gamitan ng tools para ma-press at malagyan ng lock. Ayan, fast forward tayo. Pagkatapos malagyan ng lock ay nilagay na sa ibabaw yung mga lining. Kasi yan nga yung tutulak-tulakin niya. I understand. Okay, sobrang nakapaka-basic talaga. Lagyan ng lock na agad. So ganyan lang ka-basic yung trabaho ng automatic transmission. Kahit kayo ay kaya nyo rin to. Kaya wag kayong matakot-takot. Ayan, so nagsukat na naman ako dito. Kasi another set na naman yung ikakabit natin ng mga lining. Ayan, so iba naman to siya. Nakalagay sa ilalim. Hindi gaya nung una kanina na meron siyang sariling lagayan. So ibig sabihin ay hindi naman pala to nakakalito. So depende na lang kasi yan kung paano nyo diskartihan para maibalik yung mga tinanggal ninyo. Ayan so ganyan yung hitsura niya. At saka yung mga ganito, yung mga bearing at spacer, so siyempre wag niyo talagang kalimutan na maibalik gaya nung kanina nga na hindi nila ibinalik. Napaka importante kasi niyan. Pag hindi nyo yan naibalik ay ungot-ungot yung kahimtang ng transmission natin. Ayan so yan yung binaon natin kanina, yung mga inasimbol natin. So pinaslak-paslak na agad siya. So dito naman ay ibang ano na naman to, ibang lining. So nag-fast forward na kasi tayo dito. Tapos natin mapalitan ng mga lining at ayan, so binubuo natin muna para bago natin siya isalpak. So basta yung mga yan, yung sa ilalim niyan, meron din yung mga uring-uring pero hindi ko na pinakita. Tama na yung una, yung dalawang example natin. Ayan, so salpak na natin to. Sobrang napaka basic lang talaga ng transmission nito, itong Ford Everest. So ayan, dito na tayo sa ball body. Kasi yung last na sinalpak natin, yun na yun. So konti lang naman yung laman sa ilalim. So dito naman tayo, pinaka-importante, kita nyo yung nag-stack up kanina. So itong laman ng karton, diba? Kita nyo kanina na minartilyo natin. So ibig sabihin ay meron siyang problema, kaya papalitan natin. Tsaka pati itong torque converter, ayan papalitan natin. Bakit natin papalitan? Kita nyo yung likuran, ayan, nawala na yung parang plate na yung may bolt at napangag-pangag na. So sana naintindihan nyo kung bakit natin pinalitan itong mga parts na to. So itong pump na to, itong parts na to nga ay kita nyo naman kanina sa pagbaklas natin na meron siyang problema. Kaya pinalitan natin. Brand new yung kinabit natin ng parts na to. Ayan so naisalpak na at lagyan na ng mga bolt. So hindi tayo gumamit ng gasket oil dito kasi meron siyang mga o-ring. Pagkatapos ay kinabit na natin yung converter na pinalit natin. Hindi brand new yung converter, surplus lang yan. Ang importante original at goods condition talaga. Ayan so tapos na nating ma-assemble, ganun lang ka basic. At pinatong na agad sa truck natin, hinados-sandos na nila. Siyempre dito ay ang mga kasama na lang natin yung magkabit ng transmission. Hindi na tayo sasali dyan, so basic lang naman yan. Mabigat lang talaga trabahuin. Kita nyo naman na pinaangat yung buong transmission gamit lang yung hydraulic jack natin. So hindi kasi natin to na lifter, sobrang busy yung lifter natin. Fast forward tayo. Tapos nang may kabit yung transmission at naglagay na lang tayo ng ETF. Mercon LB yung gamit natin na ETF dito. Fast forward na tayo. Ayan, so pinaabante na natin agad. At pinaatras pa. Kita nyo naman na tumituyok na talaga yung gulong. Sobrang napaka-basic na naman pala talaga yung problema. Tara, samahan nyo ako mag-test drive tayo ng dahan-dahan. Dito nga ay dahan-dahan yung takbo natin kasi bagong overhaul pa yung transmission.